Kakawala lang sa kulungan ng lalaking ito pagkatapos ng 3 taon. Matapos siyang pagsamantalahan ng isang makapangyarihang angkan, hindi lang nila nilusob ang buhay ng kanyang ama, kundi siya panilinlang ng kasong pagpatay, at binayaran ng mga pulis para ay pakulong siya, dahil sa matinding galit sa pang-aabuso at pagwawalang bahala. Sa batas ng mayamang angkang iyon, determinado siyang magtayo ng isang malaking negosyo para makapaghiganti sa kanyang ama at mapasakamay ang buong kumpanya ng mayamang angkan. Pinilit nilang lumuhad ang chairman sa harapan mo. Pasensya na sa pagsira ko sa buhay mo. Ang kwento ay nagsimula 15 taon na ang nakakaraan sa isang high school sa gitna ng Seoul. Dahil sa pagliban sa night self-study, pinarusahan ng 3 estudyanteng ito sa pagbubuhat ng timba ng tubig. Ginamit sila ng kanilang class advisor bilang halimbawa, para mapaalalahanan ang mga estudyante sa klase kung sakaling magpatuloy ang ganitong ugali. Sisiguraduhin ko sa inyo, pagdating ninyo sa pagtanda, wala kayong magagawa para sa lipunan. Hindi pa tapos magsalita ang guro, binuhusan na ni Seiroyi ang sarili niya ng tubig. Pagkatapos, lumingon siya at tinanong kung kailangan pa nito ng dagdag na timba. Kaya naman, halos umusok na sa galit ang guro dahil sa mga ginawa niya. Dahil sa mga kahanga-hangang nagawa ng anak niya, napilitan ng tatay ni Seiroyi na ilipat siya sa ibang high school, para mas madaling bantayan, pero sa unang araw niya sa eskwela, nakipag-away siya sa anak ng chairman. Dahil naiirita siya sa ginagawa nitong pambubuli sa kaklase nila. Nang mabalitaan na naman ng tatay ni Seiroyi na nakipag-away na naman ang anak niya, agad niyang iniwan ang trabaho niya. Agad akong pumunta doon at nang dumating ako, nakayuko si Seiroyi at pinaparusahan. Samantalang ang anak ng chairman ay nakaupo ng nakadekwatro. Narinig kong binobola ng principal ang chairman Cho at binigyan sila ng 2 pagpipilian. Una, kailangang lumuhad si Seiroyi at humingi ng tawad sa anak niya. Pangalawa, palalayasin niya si Seiroyi sa eskwelahang ito. Tingnan natin kung may tatanggap pa sa kanya. Siyempre, hindi pumayag si Seiroyi na yumuko. Tinuruan siya ng kanyang ama na kapag nagkamali, dapat managot. Pero bilang tao, kailangan din niyang magkaroon ng sariling paninindigan. Binubuli ang kaklase niya. Wala lang siyang ginawa. Paano niya nagawang baliwalain yun? Mali ang manakit ng tao. Pero sa ginawa niya, dapat lang siyang mabugbog. Lumapit ang chairman sa tatay ni Seiroyi para tanungin kung paano niya balak ayusin ang gulong ito. Hindi niya inaasahan na ipagmamalaki pala nito ang ginawa ng anak, at humingi na rin ng paumanhin sa chairman. Nang gabing iyon, niyaya niyang uminom si Seiroyi. Labis ang pagsisisi ni Seiroyi ng mga sandaling iyon. Kung nakinig lang sana siya sa kaklase niya at nanatili sa upuan niya, hindi sana nawalan ng trabaho ang tatay niya. Hindi siya pinagalitan ng tatay niya, bagkus ay sinuportahan pa siya. Nagawin ang sa tingin niya ay tama. Ang trabaho, mawawala man ay mahahanap muli, pero ang dangal, kapag nawala na ay hindi na maibabalik pa. Makalipas ang ilang panahon, ginamit ng tatay ni Seiroyi ang ipon niya. Medyo umuunlad na ang maliit na kainan na itinayo ni Gop. Nang maayos na ang lahat, isang trahedya ang muling dumating. Habang masayang pauwi ang kanyang tatay, isang sasakyan ang biglang sumulpot mula sa likuran, at siya'y nabangga, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay, bilang isang batang lumaki sa ampunan, at inalagaan niya mula pagkabata. Noong araw ng libing niya, dumating din si Sua para makiramay kay Seiroyi noong sila ay nagpapalam sa mga bisita. Isang pulis ang lumapit kay Seiroyi, at sinabing nahanap na nila ang sanhi ng aksidente ng tatay niya. Nang makita ni Sua ang mga dokumentong ibinigay ng pulis, nagulat siya. Malinaw na kotse ito ng anak ng chairman. 2 araw pa lang ang nakakalipas, ginamit pa niya ito para makipagkita sa kanya. Sigurado si Sua na ang nakadisgrasya ay ang anak ng chairman. Para maiwasan ang iskandalo, nagbayad ang chairman para humanap ng taong papalit sa anak niya, matapos ang libing ng kanyang ama. Agad na hinanap ni Seiroyi ang kanyang kaaway para makaganti. Kalmado itong nakaupo at naninigarilyo sa labas. Parang walang nangyari. Kumulo ang dugo ni Seiroyi, at agad niya itong sinugod at pinagsusuntok. Akmang ihahampas niya ang isang bato para sa isang nakamamatay na suntok. Nang dumating ang mga pulis para awatin sila, dahil sa impluwensya ng pera, dinakip si Seiroyi at ikinulong habang hinihintay ang kanyang sentensya. Kinabukasan, mismo ang chairman ang pumunta rito para hanapin ka. Sabi niya kay Seiroyi, kailangan lang lumuhad si Seiroyi, at humingi ng tawad sa anak niya. Hindi na ito itutuloy. Pero paano magpapatira pa ang isang taong tulad ni Seiroyi? Kaya naman, 3 taon siyang nakulong.
Hindi lang iyon, ipinapasok pa siya ng chairman sa VIP cell. Doon, lagi siyang inaalagaan ng mga ibang preso. Nakita nila ang mga sugat niya sa mukha. Si Sua naman, nakonsensya dahil siya ang tumawag sa pulis para ipaaresto siya. Kasabay nito'y nagbigay din siya ng mga pahayag na nakasasama sa iyo, para mapahamak ka. Ginawa niya iyon dahil pumayag ang chairman noon pa. Kung sakaling itago mo ang kasalanan ng anak niya, susustentuhan ka niya habang buhay. Pati na ang iyong matrikula kung gusto mong mag-aral sa ibang bansa. Sabihin mo lang, aayusin niya ang lahat. Sa huli, sa pagitan ng kanyang magandang kinabukasan at ng kinabukasan ni Seiroyi, naging makasarili siya at pinili ang una. Hindi niya inaasahan na hindi siya sinisi ni Seiroyi. Parang walang lalaking kayang gawin ito. Sa loob ng 3 taon niyang pagkabilanggo, isinaulo niya ang lahat ng mga akda ni Chairman Kia. May kasabihan si Chairman, kilalanin mo ang iyong sarili at ang iyong kalaban, at mananalo ka sa 100 laban. Gusto ni Seiroyi na gamitin ito para gumanti sa kanya. Parang isang iglap lang, lumipas na ang 3 taon, at nakalaya na si Seiroyi. Ang Seoul ngayon ay isang masaganang lungsod. Siksikan ng mga tao araw at gabi, nagsisiksikan sa gitna ng masikip na daloy ng mga tao. Biglang may isang tumakbo at yamakap sa kanya. Yun pala, si Sua pala yun noong gabing yun. Habang nagkukwentuhan silang dalawa tungkol sa mga nakaraang taon, sinabi ni Seiroyi sa kanya ang mga plano niya. Aalis siya ng Seoul at magtatrabaho sa mga barko na nagdadala ng kargamento sa buong karagatan para kumita ng pera para makapagsimula. Kapag sapat na ang pera at karanasan niya, babalik siya sa Seoul at magbubukas ng sarili niyang restaurant. Isang iglap, lumipas ang 7 taon. Hindi na si Sua ang dating mababang empleyado, kundi isang matagumpay na manager na, ng mataas na antas sa kumpanya ng mga Jiang. Noong araw na iyon, habang si Sua ay naglalakad, bigla siyang tinawag ng isang pamilyar na tinig. Paglingon niya, si Seiroyi pala. Bumalik na siya. Nagawa na niya ang sinabi niya noon. Nagbukas siya ng isang bar sa gitna ng lungsod. Lubos ang pagkagulat ni Sua. Sa panahong ito, mahirap nang makapagbukas ng sarili mong kainan. Tapos mas mahirap pa ang nagawa niya. Para ilagay ito sa harapan mismo ng kalye. Nang gabing iyon habang pauwi siya, ay nakita niya ang isang matandang babae na sinasaktan ng isang batang babae. Kaya dali-dali siyang tumakbo para awatin sila, ngunit bigla siyang sinampal ng babae. Nang napakalakas kaya naman natulala siya. Ang mga dumadaan ay iisipin na masama ang batang babae, pero hindi iyon ang totoo. Ang babaeng sinampal niya ay ina ng isang bata. Basta hindi niya gusto ang mga kaklase niya, binubuli niya. Kahit ano gagawin niya para bugbugin ang isang tao. Sinong mag-aakala na nakuhaan pala ang lahat ng iyon? Pagka-upload sa internet, kumalat agad ang video. Mabilis itong kumalat dahil sa kasikatan ng may-ari ng account. Sa puntong ito, kailangan ng ipakilala ang pagkatao niya. Ang pangalan niya ay Yiso, isang henyo sa larangan ng sining. Matagal na siyang nagpapasikat sa internet. Ang personal account niya ay mayroon ng mahigit 700,000 na followers. Habang si Seiroyi ay naguguluhan dahil sa ginawa niya, umalis na siya roon. Nang papasakay na siya sa sasakyan, hinawakan siya ni Seiroyi, at pinilit siyang humingi ng tawad sa taong iyon. Sinong mag-aakala na sa pagkakataong ito ay magsisinungaling siya sa kanya na, dahil sa babaeng iyon kaya namatay ang tatay ko, kaya naman siya'y natigilan. Napilitan siyang bitawan siya. Kinabukasan, habang si Yiso at ang kaibigan niyang lalaki ay naglalakad sa kalsada, sa kasamaang palad ay naaksidente sila kaya tumilapon siya sa ere. Buti na lang, nakatayo si Seiroyi at nagpapamigay ng flyers sa kalsada kaya nasalo niya agad. Bagamat okay lang si Yiso, malakas ang impact kaya si Seiroyi ay nagsimulang mahilo at bumagsak sa kalsada. Ang unang ginawa niya pagkatapos magising ay hindi tanungin kung ano ang kalagayan niya, kundi tumayo agad para hanapin ang costume na hayop na binilhan niya ng malaking pera. Nang makita niyang naroon pa rin ang mga flyers, nakahinga siya ng maluwag. Sa puntong ito, si Yiso na nakaupo sa isang tabi ay pinagtawanan siya. Anong panahon na, pero gumagamit ka pa rin ng paraan ng pag-aanunsyo ng mga mangmang. Buti na lang at napigilan siya ng kaibigan niya, para kumalma noong gabing iyon. Muling nagpunta si Yiso at ang mga barkada niya sa bar para mag-party. Pagkatapos magsawa sa pagsasayaw, naghanap sila ng mabibiktima. Pero pagpasok pa lang nila sa loob, hinarang na sila ni Sua. Malinaw ang batas sa South Korea. Ilegal ang pagbebenta ng alak sa mga menor de edad, kaya hindi niya sila papapasukin. Matapos paalisin,
Ang tatlong tao ay naglalakad-lakad na naghahanap ng mapagtutuluyan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad sila sa inuman ni Seiroyi. Noon ay malungkot sina Seiroyi at ang dalawa niyang empleyado. Dahil simula nang magbukas sila ay wala pang kahit isang customer ang dumating. Nakita nilang pumasok ang babaeng nakita nila noon. Agad tumayo si Seiroyi at iniwan kay Songkwon ang pag-asikaso sa mga customer. At umalis gamit ang kanyang matagal ng karanasan. Alam ni Songkwon na peking ID ang hawak ni Yiso. Pero pumikit ka lang. Hindi madaling magka-customer. Hindi natin sila pwedeng hayaang umalis ng ganoon lang. Ang matumal na negosyo ay lubos na ikinababahala ni Cho Seiroyi. Habang pag-alagala niya, nagkataong nakita niya si Sua. Nang makita ang pagkabalisa niya, sinabi ni Sua na tutulungan niya itong hanapin ang problema kung kailangan niya. Pero mariing tumanggi si Seiroyi. Sinimulan niyang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Sa pakikinig sa kanyang matalas at malinaw na pag-iisip, lubos na namangha si Sua. Ang ganitong kalalim na kaalaman. Saan ka ba nag-aral? Ilang taon nang sinasabi ni Seiroyi sa'yo yan. Kahit noong nakakulong siya o naglalayag sa dagat, palagi siyang naghahanap at nag-aaral ng mga bagay na to. Pati nga mga prinsipyo ni Chairman Jiang. Solo niya, yan pa kaya. Pagbalik ninyo sa bar ni Seiroyi, nakita ni Sua yung babaeng tinanggihan niya kanina. Nakaupo doon bago kayo naghiwalay. Niyaya pa siya ni Seiroyi na kumain sa labas bukas. Pagkatalikod niya, naalala niya ang tanong ng chairman. Kung sakaling magkaroon ulit ng laban sa pagitan ni Seiroyi at Jiang Gako, kung ano ang pipiliin niya, kaya tinawagan niya ang pulis. Simula noon, ang relasyon nila ni Seiroyi tila nagkaroon ng lamat. Samantala, medyo nalalasing na ang mga kabataan sa bar. Narinig nilang tinawag ng batang naka-jacket si Songkwon na empleyado. Labis na ngang naiirita si Seiroyi kaya nilapitan niya ito para balaan na mag-ingat sa pananalita. Pero bigla itong tumayo at susuntukin sana si Seiroyi. Pero hamarang si Songkwon para protektahan siya. Nasuntok siya kaya nagalit na rin si Songkwon. Sa isang suntok lang, pinabagsak niya ang batang yun. Pati si Seiroyi na umaawat ay napatumba niya. Pagkatapos, lumapit si Songkwon sa mesa. Kinuha niya ang mainit na sabaw at ibinuhos sa paa ng bata. Naging dahilan para mapasigaw siya kahit na wala siyang malay. Kahit na walang malay, napasigaw siya nang makita niya si Songkwon na akmang ihahagis ang bote ng alak para parusahan ang kalaban. Si Hyun-yi ay nanonood sa gilid. Sa oras na iyon, siya lang ang nagsalita para awatin. Dahil sa tawag niya, unti-unting kumalma si Songkwon. Dali-dali siyang lumingon. Paumanhin, Seiroyi. Si Songkwon pala ay isang kaibigan ni Seiroyi na nakilala niya sa kulungan. Noong magkakilala sila, tila nawalan na ng pag-asa si Songkwon. Buti na lang at napansin agad ni Seiroyi at binago ang buhay niya. Katatapos lang ng gulo, dumating na agad ang mga pulis. Sa narinig ni Seiroyi sa mga pulis, nalaman niyang gumamit ang mga batang ito ng mga papeles para lokohin sila, kaya agad silang dinala ng mga pulis sa presinto. Sa mga oras na ito, si Sua ay nakatayo sa labas ng pinto at paulit-ulit na nagsasabi ng mga walang kwentang sorry. Sa harap ng pera, katanyagan, at pag-ibig, palagi niyang pinipili ang una. Ang mamamatay taong pumatay sa tatay ni Seiroyi noong taong iyon. Natanggap ko rin ang utos ni tatay na pumunta sa istasyon ng pulis para sunduin ang nakababatang kapatid ko. Pagkatapos malaman na dahil dito ay mawawalan sila ng lisensya sa loob ng 3 buwan. Halos mabaliw si Songkwon at nagsisigaw na nakipagtalo sa mga pulis. Pero pinigilan siya ni Seiroyi. Alam niya na, sinadya ni Songkwon na papasukin ang mga bata roon. Kaya naman, kasalanan talaga ng mga ito. Hindi masisisi ang mga pulis. Tiningnan niya ang kanyang sarili at humingi ng tawad sa mga pulis. Nakonsensya si Jeonso kaya tumayo siya at anako ang lahat ng kasalanan. Nang makita iyon, hinarap ni Seiroyi ang lalaki, hinimas ang ulo nito, at sinabing kumalma lang ito. Nang mga sandaling iyon, dumating ang lalaking may blonde na buhok. Nang makita niya si Seiroyi, tumawa siya ng pagkalakas-lakas. At sinabi sa mga pulis na patawarin na lang sila sa pagkakataong ito. Akala niya ay mga kaibigan sila ng binata, at masayang pumayag ang mga pulis dahil sa sinabi ng binata. Ituturing na rin niyang walang nangyari. Nang marinig iyon, biglang isinara ni Seiroyi ang laptop ng lalaki, at binigyan niya ito ng pagsusulit para sa pagpasok sa Police Academy, ang matagal na niyang pangarap. Pero hindi ko akalain na ang mga pulis ngayon ay nagbago na ng ganito. Ang tungkulin ng pulis ay protektahan ng hustisya, pero ginagamit niya ang kapangyarihan ng pulis.
para sipsipan ang mga may pera, kaya labis siyang nadismaya. Pagkasabi niya niyan, galit siyang lumabas. Nang makita iyon, sinundan din siya ni Yiso para magtanong dahil hindi niya alam ang katotohanan sa likod nito, kaya si Yiso ay nagpakawala ng isang ngiting mapanuya. Ang mga lalaki talaga, puro kay abangan. Malapit nang magsara ang tindahan, ganyan pa rin kayo. Bahala kayo. Pero sa oras na ito, sinigawan siya ni Seiroyi, na kung wala siyang alam, huwag siyang mag-isip ng kung ano-ano. Hanggang kailan ba siya magtitiis ng ganito? Kung isasara to, may iba namang pwedeng gawin, ano? At sa mismong oras na iyon, dumating ang hayop na si Kia. Patuloy niya itong ginamit ang kanyang mayabang na ugali, para asarin si Seiroyi dahil sa akin daw kaya siya napaalis sa pag-aaral, nakulong, at nawalan pa ng ama. Isang talagang nakakaawang buhay. Pagkatapos ay naghamon pa siya. Seiroyi, kung kaya mo, saktan mo ako sa bawat pagkakataon. Kapag nag-iinit ang ulo niya at handa ng manakit ng tao, hahaplusin niya ang ulo niya. Pero siguro, ang paghaplos na ito sa ulo ay magiging eksepsyon. Para maisakatuparan ang plano niyang maghiganti, kailangan niyang magtiis. 5 taon pa ang natitira sa panahon ng pag-uusig sa kaso ng kanyang ama. Maghintay ka lang at tingnan. Dahil nalaman ang masaklap na buhay ni Seiroyi, nagkaroon din si Yiso ng ibang pananaw sa kanya. Ang pagkakabawi ng lisensya sa negosyo ay nagdulot ng labis na pagkakasala kay Cho Sung-kwon. Ilang araw siyang nakatunganga lang, sinisisi ang sarili, para maibsan ang tensyon. Naisipan ni Seiroyi na ilabas sila, sinamantala naman ni Hyunyi ang pagkakataon para damayan siya. Nalaman ng anak ng chairman ang pagbabalik ni Seiroyi. Kaya naman ipinatawag niya si Sua at tinanong, kung sakaling magkalaban muli ang Janga Group at si Seiroyi, sino ang pipiliin niya, matapos ang ilang segundong katahimikan. Ang sagot ni Sua ay si chairman pa rin at ang Jang Group. Para sa kanya, ang interes ang inuuna niya. Malapit na ang bagong taon. Masaya si Yiso, makakasali na siya sa countdown kasama ang lahat. Hindi na siya menor de edad. Pwede na niyang gamitin ang sarili niyang card para maglasing. Pero nang uminom siya kasama ang mga kaibigan niya, hindi na siya masaya tulad ng dati. Ngayon, magkakalayo na sila at wala nang pag-uusapan. Kaya nakakabagot ang lahat. Sa sobrang inip, isang lalaki na nakaupo sa katabing mesa ang lumapit. Pinagtabi sila para mag-usap at magsaya, pero sa kalagitnaan, dahil sa sobrang inip, tumayo na si Yiso at umalis. Hindi inaasahan na susundan siya ng lalaking iyon, at sinabihan siya na mahal ang mga alak na binuksan nila. Hindi raw pwedeng umalis na lang basta-basta. Sanay na si Yiso sa ganyang panlalandi. Kumuha siya ng isang tambak na pera, at ibinato sa lalaki saka tumalikod at umalis. Pero ang ginawa niya ay nakapagpagalit sa lalaki. Hinabol siya nito at hinayla pabalik, saka hinaplos ang pisngi niya. Ang sakit, hindi ako magpapatalo. Sinunggaban din siya ni Yiso at itinulak sa lupa saka tumakbo. Hinabol nila ang isa't isa hanggang sa isang pampublikong palikuran. Nandoon din pala si Seiroyi. Dahil tinititigan siya nito, nahiya si Seiroyi at agad na tumalikod. Dahil may ibang tao, hindi na siya magawang saktan ng lalaki. Nang makitang paalis na si Seiroyi, agad niya itong tinawag, pero di na nagsalita yung lalaki. Sabi niya wala raw nangyari. Lasing lang daw yung girlfriend ko kaya medyo hilo. Pagkarinig noon, agad na sumagot si Yiso. Kailan pa ako naging girlfriend mo, Seiroyi? Doon lang napansin ni Seiroyi na namamaga ang pisngi niya. Kaya nilapitan niya ito at tinanong kung anong nangyari. Parang nakaramdam ng di maganda yung lalaki kaya pinaalis na niya si Seiroyi. Hindi pinansin ni Seiroyi ang lalaki at lumingon kay Yiso, na tinanong kung gusto nitong makialam sa problema ng iba. Nakapagpaisip kay Cho Yiso sa sinabi niya rito. Nang gabing iyon, nakita niya itong nakatayo lang doon. Kaya sinabihan siya ni Seiroyi na magdesisyon na. Kung hindi, aalis na raw siya. Ngumiti si Yiso sa kanya. Sige po, tulungan niyo po ako. Pagkasabi ni Yiso noon, hinayla na siya ni Seiroyi palayo. Gusto sanang pumihil ng masamang lalaking iyon pero binugbog siya ni Seiroyi. Samantalang si Jeonsu ay abala sa kanyang part-time na trabaho. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang pag-uusap ng kanyang mga amo. Naghahanap sila ng dahilan para tanggalin siya. Ayaw niyang mapahiya sila kaya si Jeonsu ay kusang umalis na lang. Dahil sa lungkot, niyaya niya si Yiso na lumabas ngunit buong araw siyang naghintay pero hindi ito nag-reply. Samantala, nasa loob ng sasakyan si Chairman Jang at minamanmanan ang bawat kilos ni Jeonsu.
base sa investigasyon ng kanyang sekretarya. Mula nang umalis ito sa kanilang bahay, lumipat si Junsu sa isang maliit na kwarto, 5 metro kwadrado para makapag-aral at makapagtrabaho at matustusan ang mga pangangailangan sa buhay. Para pasalamatan si Seiroyi sa pagliligtas sa kanya mula sa mga masasamang loob, nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang impluwensya para tulungan si Seiroyi na i-promote ang negosyo. Nagbigay rin siya ng mga suhestyon kung paano ang pag-aayos at pagpapatakbo ng negosyo para maging mas epektibo. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, biglang nagtanong si Hiso kung bakit Sweet Night ang pangalan ng bar. Dahil sapat na ang pait ng buhay ko, kaya gusto ko lang dagdagan ng kaunting tamis. Pagkasabi niyan, tumayo si Seiroyi at umalis, pero hindi niya akalain na ang kanyang tolerance sa alak ay napakababa kaya bumagsak siya sa sahig. Nang makita iyon, lumapit si Hiso at binigyan siya ng halik sa labi. Ito rin ang halik na nagbukas ng kinabukasan ng napakagandang chain ng restaurant na Sweet Night nila sa hinaharap. Kinabukasan, dumiretso si Hiso kay Seiroyi para mag-apply. Pero hindi niya akalain na tinanggihan siya ni Seiroyi dahil nauna nang nag-apply si Junsu sa kanya. Napakagulat ni Hiso na makita ang matalik niyang kaibigan dito. Lumingon siya kay Junsu at nagtanong, "Bakit ka nandito?" Ito ay kailangan pang balikan ang kwento maraming taon na ang nakalipas. Bagamat anak din siya ni Chairman Jiang. Dahil anak lang siya sa labas, walang sino man ang nagmamalasakit. Ang buhok blondeng kapatid niya ay napakabagsik ng ugali. Madalas siyang ginagawang punching bag. Nakikita man ng mga tao, nagbubulag-bulagan na lang sila. Dahil gusto niyang mamuhay ng mag-isa, noong nasa ika-10 baitang siya, umalis siya sa bahay ng mga Jiang at nagsimulang maghanap buhay. At noong araw na iyon, nakilala niya si Seiroyi sa presinto. Doon niya unang naramdaman ang pagmamalasakit mula sa isang tao. Dahil naramdaman niyang mapagkakatiwalaan ito, pinuntahan niya ito rito. Sakto namang pagdating ng dalawa pang bumili ng gamit. Galit na galit si Song Quan nang makita ang dalawang bata roon. Pero sakto ring nalaman niya na magsisimula ng magtrabaho roon si Junsu. Agad kang napaupo, samantalang si Hiso, desidido siyang maging store manager basta ibigay mo lang sa kanya ang posisyon. Kahit walang sweldo, pumapayag siya. Dahil sa ganyang ugali niya, hindi mo matanggihan ng diretso. Sinabi mo kay Hiso na patunayan niya ang kakayahan niya, basta makumbinsi ka lang niya. Handa mong ibigay sa kanya ang posisyon. Nang marinig yun, sinabihan ni Hiso si Song Quan na ihain na ang appetizer. Bago bumaba si Song Quan sa kusina, binalaan pa siya ni Hiso na mag-ingat. Paano ka ba kasi gumawa? Ngayong araw, dapat ganito rin ang gawin ni Song Quan nang may hain na niya ang pagkain. Agad napansin ni Hiso ang pagkakamali niya. Hinahayaan niya muna ang lahat na hulaan kung ano yon. Nang marinig ito ni Seiroyi, sumeryoso ang mukha niya at sinabing dahil pangit siya, na ikinatawa rin ni Cho. Nang makitang parang wala ring alam si Cho, sinabi ni Hiso na ang paghahain niya ng pagkain sa mga customer. Mali, walang naghahain ng sabaw sa customer nang nakalublab ang daliri sa mangkok ng tao. Kinuha niya ang kaldero ng sabaw mula kay. Ipinapakita ni Song Quan ang standard na paraan ng pagdadala ng pagkain. Tapos, binuklat niya ang menu ng restaurant. Mukhang kumpleto at marami, pero wala man lang kahit isang specialty dish. Wala ring magandang lugar sa loob ng restaurant para mag-check-in. Masyado ring simple ang presentasyon ng pagkain. Sa ganitong itsura, sino ang magkakalat nito sa internet? Ang ganda-ganda pa naman ng lokasyon ng restaurant, pero hindi maganda ang negosyo. Siguro dahil sa mga nabanggit na dahilan. Matapos maipaliwanag ang plano sa lahat, kinabukasan din ay sinimulan na nilang ayusin ang bar. Dahil sa kakaiba at magandang taste ni Hiso, ang itsura ng bar ay tuluyan ng nagbago. Pagkatapos ng 3 buwan na pagsasaayos, ang bar nila ay tuluyan ng nagbukas. Dahil sa kasikatan ni Hiso, ang bar ay mabilis na nakilala. Umagaw ang haba ng pila ng mga customer sa unang araw ng pagnenegosyo. Umabot sa 3.2 million won ang kinita nila. Pero ito ay dahil lamang sa epekto ng pag-aanunsyo. Kung gusto nilang mapanatili ang mga customer, kailangan nilang baguhin ang kalidad ng pagkain. Ang ambience ng restaurant, ayon sa feedback ng mga customer, dito, presidente, si Jiang ay tinitingnan muli ang mga pagkain sa restaurant. Habang kumakain, pinupuri niya ito. Talagang iba kapag si Sua ang namamahala. Wala siyang inaalala. Pagkatapos ng lahat, nagsimula siyang umikot kasama siya.
para tingnan ang negosyo ng mga restaurant sa lugar na iyon. Nang makita ang pila ng mga taong naghihintay sa labas ng restaurant ni Seiroyi, agad na sinabi ni Sua sa kanya na lahat ng restaurant ay ganyan kapag bagong bukas. Hintayin mo lang ang 1 o 2 araw, babalik din agad yan sa dati. Nang marinig niya yan kay Sua, lumingon siya at sinabi sa kanya na alam niyang ginawa niya yun para protektahan si Seiroyi noong gabing yun. Nang hindi sinasadyang magkita sina Seiroyi at Yiso sa kalsada, sinabihan niya si Seiroyi na huwag na siyang kontakin pa kahit kailan. Tulad ng inaasahan ni Yiso, bumaba ang kita nila sa mga sumunod na araw. Habang nalulumbay ang mga empleyado, pumasok ang amo sa kusina at nagluto para sa kanila. Nagulat si Yiso. Ang galing pala nitong magluto, bakit nyo pa tinanggap ang isang taong walang karanasan tulad ni Hyunyi, dahil pala nakilala na niya ito noon pa noong naghahanap pa siya ng trabaho. Masarap kasi ang baon nito kaya niya tinanggap. Kinabukasan, habang masikip ang tindahan, biglang may isang customer na tumawag kay Yiso at nagreklamo na may buhok sa pagkain nila. Nang marinig iyon, hindi na nag-abalang mag-imbestiga si Yiso, at dumiretso sa kusina para sigawan si Hyunyi. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang magtrabaho. Nang gabing iyon sa meeting ng sales summary, hiningi pa niya sa amo na paalisin siya rito. Pero hindi ginawa iyon ni Seiroyi. Binigyan niya si Hyunyi ng doble ng kanyang orihinal na sahod. Tapos sinabihan na mag-focus na lang siya sa trabaho. Dahil sa suporta ng amo niya noon, si Hyunyi ay nagsikap at nagsanay para mapahusay ang kanyang kasanayan. Pagkatapos ay tinawag niya si Yiso para tulungan siyang suriin ang pagkain. Pagkatapos, aayusin niya ang lasa nito ayon sa mga suhestyon ni Yiso. Sa ganitong paraan, sa loob lamang ng maikling panahon, napabuti niya ng husto ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Nakakaluto siya ng mga pagkaing pinupuri pa ni Yiso. Nang araw na iyon, nagkaroon din ng pagdiriwang. Habang papunta sila sa restaurant, nakasalubong nila si Sua na lasing sa daan. Hindi lang siya dumidikit kay Seiroyi, makapal pa ang mukha niyang sumama sa kanilang pagdiriwang, na naging dahilan para maging awkward ang atmosphere habang nag-uusap ang lahat. Tinitigan niya si Jeonsu dahil pamilyar ito sa kanya. Sigurado siyang nakita na niya ito dati. Nang marinig iyon, sinabi ni Jeonsu na pumunta sila dati sa bar na pinagtatrabahuhan niya, pero pinalabas sila dahil wala pa sila sa tamang edad. Kahit nagdududa pa rin, ang isip niya ay hindi na malinaw para makapag-isip pa, kaya hinayaan na lang muna niya. Pero kinabukasan, nalaman na niya ang sagot. Kaya pala pamilyar ka sa akin, nakita mo na pala siya, sa litrato ng pamilya ni Chairman Jang. Kaya sinabi mo sa kanya na ang anak niyang mahal ay nagtatrabaho para sa kaaway. Ayon sa investigasyon ni Sua, ang negosyo ni Seiroyi ay biglang umunlad dahil si Yiso ang nagsisilbing tagapayo. At saka, magaan din ang pakikitungo niya sa mga empleyado. At dahil dito, gustong-gusto siya ng mga empleyado. Nang marinig ko yan, ang walang hiyang yun ay nagyayabang na naman kay Papa. Ang mga maliliit na negosyo na yan ay hindi na kailangang pansinin pa. Wala silang magagawa. Pero para sa mga nakaranas na sa digmaan gaya ni Chairman Jang, alam nyo na ang mga taong gaya ni Seiroyi, ang tunay na mga kalaban. Nang marinig ko yun, naalala ni Sua na noong kahapon, habang nagdiriwang, ay nagtakda ng layunin si Seiroyi sa mga empleyado na gagawin niyang franchise ang Sweet Night. Nang marinig ang malaking ambisyon na yun, tumawa ng malakas ang babaeng may blonde na buhok, samantalang si Chairman Jang ay nanatiling seryoso habang sinasabihan siya. Dapat mong bantayan ang mga kilos ni Seiroyi mula ngayon. Dahil sa patuloy na paglago ng negosyo, napilitan silang kumuha pa ng mga karagdagang tauhan. Matapos ang sunod-sunod na panayam, nakapili na sila ng pinakaangkop. Siya ay isang lalaking Aprikano na ang pangalan ay Tony. Sa lahat ng mga aplikante, siya lang ang marunong mag-Ingles, na isang malaking tulong sa tindahan. Habang naglilipat si Yiso ng mga gamit sa kanyang bagong bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa istasyon ng telebisyon. Gusto nilang imbitahan ang tindahan bilang panauhin sa programa nila. Nang malaman to, tuwang-tuwa si Seiroyi. Dahil ang lahat ng pagsisikap nila ay nasuklian na. Nang sabihin niya to kay Chosua, nag-isip muna siya bago sabihin sa kanya, "Huwag mo na akong gustuhin pa, kailangan ko ang karera ko." Para pagaanin ang kanyang kalungkutan, tinulungan pa ni Sua na ayusin ang kanyang damit, at nakita lahat to ng lalaking blonde. Dahil ayaw niyang maaga ang kanyang minamahal, nagtanong siya sa kanyang ama kung paano dapat gawin. "Seiroyi, paano kaya kung ipaubaya ko na lang to sa'yo?" Pero sa pagkakataong ito,
Iniisip ni Chairman Jiang na pagkatapos ng 10 taon, nakapagbukas lang si Seiroyi ng tindahan, nagpapatunay na, pangkaraniwan lang din siya. Bakit kailangan mag-alala? Kinaumagahan, nang pumunta siya sa istasyon ng TV para sumali sa programa. Nakita niya na ang babaeng blonde ay naroon na pala. Sa episode na ito, gusto nilang magkasama ang restaurant ninyong dalawa. Magpapatimpalak kung aling kainan ang mas masarap, pero sa pagkakataong ito, hinamak niya sila. Sabi niya, isa silang sirang tindahan na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Kaya naman, inalis kay Seiroyi ang karapatang sumali sa programa. Para ipagpatuloy ang kanyang plano ng paghihiganti, tinawagan ni Seiroyi ang kanyang matalik na kaibigan na si Hojin. Inutusan niya itong gamitin ang lahat ng pera sa kanyang card, para mamuhunan sa Jiang Group kinabukasan. Nang tingnan ni Chairman Jiang ang financial report na inihanda ng kanyang secretary, natuklasan niya na ang perang ipinuhunan ni Seiroyi dito ay umabot na sa halos 2 bilyong won. 8 taon na ang nakalipas, nang bumababa ang halaga ng shares ng Jiang Group. Dahil sa iskandalo ng anak, ginamit niya ang pera ng insurance ng kanyang ama. Malaki ang ipinuhunan niya dito, at kaninang umaga, nagdagdag pa siya ng 600 million won. Ito ang ikinagalit ng husto ni Chairman Joe. Pagkatapos niyang asikasuhin ang mga gawain sa kumpanya, personal siyang pumunta sa restaurant ni Seiroyi, para alamin ang takbo ng kanilang negosyo nang makita niyang dumating siya doon. Magalang pa rin akong yumuko bilang pagpapakita ng aking pagiging propesyonal. Nang dalhin ng bunso kong anak ang pagkain, sinabihan niya itong magbitiw na. Hindi ito angkop sa kanyang marangal na katayuan. Ngunit hindi sumagot si Jonso. Yumuko lamang siya at bumati ng manghang kumain po kayo saka umalis. Nang may hain na ang huling putahe, tinanong niya si Seiroyi kung bakit 8 taon na ang nakakaraan. Nang malapit nang mag-bankrupt ang Jiang Group nila, nagtustos siya ng napakalaking halaga. Sinabi mo sa kanya na sa panahong iyon, ang tatak lang, at reputasyon ng Jiang Group ang malaki ang mawawala, pero ang kanilang core values ay hindi maaapektuhan. Kaya ang pamumuhunan ay maituturing pa ring isang matalinong pagpipilian. Pagkatapos kumain, tinawag ulit ni Chairman Jiang si Seiroyi para kausapin. Umaasa siya na maglilibang si Seiroyi ng may limitasyon, pero iginiit ni Seiroyi sa kanya na, ang paglalaro hanggang sa dulo ang estilo niya. Kahit gaano pa siya kabagal, kailangan niyang makarating sa dulo. Nang gabing iyon, muling pinuntahan ni Seiroyi si Hojin para pag-usapan ang negosyo. Hindi ko akalain na siya pala yung binyuli ng blonde noon. Hindi pa nagtatagal matapos mahatulan si Seiroyi ng kulong. Dinalaw niya ito minsan at mula noon, bumuo sila ng alyansa para maghiganti sa pamilya Jiang. Pero kung silang dalawa lang, hindi sapat, kaya nagdesisyon silang isama ang vice-presidente sa planong ito. Bago pa man, binigyan kanya ng isang pagsubok kung paano niya makukuha ang atensyon ng chairman. Para makasabay nila itong kumain, kailangan lang nilang magawa ang hamon na to, at makikipagsanib puwersa na siya sa kanila. Kaya simula ngayon, magkakampi na sila. Ayon sa kalkulasyon ni Hojin, mas kaunti pa rin ang shares nila kaysa sa chairman. 12% ang diferensya. Para mapatalsik nila siya, kailangan nilang makuha ang tiwala ng ibang shareholders. Kaya nagdesisyon si Seiroyi na hanapin si Officer O, ang pulis na humawak sa kaso ng tatay niya noon, para payuhan siyang sumuko at ipasok sa kulungan ang anak ng chairman. Kinabukasan, nang magsisimula na silang magtrabaho, pumunta ang may-ari at sinabi sa kanila na naibenta na niya ang gusaling ito sa iba. Gusto nilang iparenta ang lugar na ito sa mas mataas na presyo kaysa sa orihinal na napagkasunduan. Para ipagpatuloy ang kanyang negosyo, si Seiroyi ay nagpas siyang tawagan ang bagong may-ari para makipag-usap, pero laking gulat niya nang ang sumagot ay ang chairman. Pagkatapos ng ilang negosasyon, sinabihan niya si Seiroyi, pumunta ako sa opisina niya para kausapin siya nang makita kita. Sabi niya, ang pinakamarami raw niyang meron sa mundo ay pera. Sabi pa niya, saan man magbukas ng tindahan si Seiroyi, doon siya bibili ng bahay. Pero kung ngayon din ay luluhod at hihingi ng tawad si Seiroyi, patatawarin daw siya. Mula ngayon, hindi na rin daw siya guguluhin pa. Siyempre, hindi pwedeng pumayag si Seiroyi sa kondisyong yun. Nang tawang iyon, nang maimbitahan ng tatay mo sa faculty room, sinabi niya na ikaw ang kanyang pinagmamalaki ng buhay niya, kaya dapat kang magpatuloy ng taas noo. Maghintay ka lang. Darating ang araw na ibabagsak ko ang imperyong itinayo mo.
Ang paraan para matapos ang galit sa pagitan nating dalawa ay isa lang. Yun ay ang lumuhad ang chairman at humingi ng tawad sa mga pagkakamali niya sa'yo. Dahil sa usapin ng lupa, nagbago ng tuluyan ang trato ni Hiso kay Jeonsu. Sana umalis ka na agad dito. Natatakot si Seiroyi na magbago ang isip niya at hindi aprobahan ang pagbibitiw mo. Sumingit pa si Hiso ng mga salita. Sinong mag-aakalang matatamaan niya ang pugad ng apoy? Tumayo si Seiroyi at hinablat ang nameplate sa kanyang dibdib. Sabi niya'y hindi siya karapat-dapat maging manager dito. Sumigaw siya at sinabing para makamit ang tagumpay, dapat unahin ang kapakanan. Kung patuloy daw siyang mag-aalala sa damdamin ng iba, huwag nang mangarap na malampasan ang Jang Group. Ngunit sinabi ni Seiroyi na kung palaging uunahin ang kapakanan, darating ang araw na sila'y masasama ang ugali, tulad ni Chairman Jang. Kaya't mas mabuting itigil na ang lahat ngayon din. Ang pinaka-nadismaya ko ay dahil lang sa isang maliit na bagay, dahil sa anak ko. Ginawa ni Hiso ang lahat para sirain ang isang buong grupo. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Kaya huwag kayong mag-alala, walang aalis dyan. Di nagtagal, nakahanap na si Seiroyi ng bagong lugar. Para hindi matigil ang negosyo gaya ng dati, bumili siya ng bagong lugar. Nagulat din si Chairman Kang nang malaman niya ito. Hindi niya inaasahan na gagawin niya iyon. Di nagtagal, binuksan na rin ang bagong restaurant. Pagkabuhay pa lang ng livestream ni Hiso, sunod-sunod na ang mga nag-follow. Alam na ni Chairman Kang ang sekreto ni Seiroyi, si Hiso. Kaya naman inaya niya si Hiso ng hapunan, para kumbinsihin siyang magtrabaho sa kumpanya nila. Siyempre, hindi papayag si Hiso sa alok na yun. Matapos ang pag-uusap nila ni Hojin, nagdesisyon na sina Seiroyi na magtatayo sila ng kumpanya sa susunod na taon. Kaya nag-text siya sa group chat para tanungin ang lahat kung ano ang gusto nilang pangalan ng kumpanya nila. Nagkagulo ang lahat, gusto ni Song Kwan na Itaewon Class ang pangalan ng kumpanya. Nagastuhan din ni Seiroyi ang pangalang ito, Class, dito, ay antas. Sa pagkarinig pa lang, nakakaramdam na ng kalayaan. Habang abala silang nag-uusap, dumating si Pulis O na may dalang pagkain at sinamantala ang pagkakataon. Tinawag din niya si Seiroyi para kausapin ng sarilinan. Pero habang masaya silang nag-uusap, nawala naman ang anak ni Pulis O. Kaya nagulat siya, yun pala hinahabol ang pusa. Sa sobrang pagkaligaw, wala nang ibang nagawa ang batang babae, kundi ang humiram ng telepono sa isang dumadaan, para tawagan ang kanyang tatay. Hindi niya inaasahan na ang taong iyon pala ay ang vice-presidente ng Jangga Corporation. Nang dumating ang mga pulis, may nakita siyang kaina-hinalang tao, na kinukuhanan sila ng litrato mula sa malayo kaya hinabol niya ito para makuha ang kamera. Laking gulat niya nang puro mga kuha itong palihim. Nang makita ito ng vice-presidente, alam niyang tauhan ito ng presidente. Inutusan ito ni Chairman Jang para manmanan siya. Samantala, nag-uulat naman si Sua tungkol sa kalagayan ng negosyo. Sweet night. Alam ni Chairman Cho kung paano magpasikat ang anak niya para magpatawa sa lahat. Sa loob-loob niya, galit na galit siya. Nakita ito ng secretary kaya nagsumbong siya kay Mr. Jang. Kung gusto mong makuha ang loob ng tatay mo, kailangan mong dalhin si Hiso dito. Dahil nasa liblib na lugar ito, hindi maganda ang negosyo ng kainan ni Seiroyi. Itong matandang babaeng may puting buhok, tuwing dumadaan siya, pinapayuhan silang magsara na lang. Araw-araw silang naluluji, walang magandang mangyayari. Kahit medyo dismayado, wala nang magawa si Seiroyi ngayon. Nandito na ang lahat ng pera niya. Kapag walang ginagawa sa bakanteng oras, madalas siyang tumutulong sa mga tao sa lugar na ito. Nag-aayos siya ng mga sirang gamit kaya naman minahal siya ng lahat. Pati ang matandang babaeng nagpapautang ay nag-iba ang tingin sa kanya. Para mahirapan si Seiroyi, tinawagan pa ng chairman ng pulis na si O. Ginamit niya ang kaligtasan ng anak niya para utusan siya. Mula ngayon, ang kumpanya lang nila ang bibigyan ng supply. Bago umalis, nilinaw ni Pulis O ang paninindigan niya. Ang mga anak ang siyang salamin ng pagkatao ng magulang. Kaya ganyan ang ugali ng magulang ni Tok Vang, dahil spoiled siya ng chairman. Bilang isang ama, ayaw niyang maging ganoon ang anak niya. Kaya gusto niyang bumawi sa lahat ng pagkakamali niya kay Seiroyi para maging isang ama na maipagmamalaki ng anak niya. Pagkasabi nito, taas noo siyang umalis. Para naman makuha ang loob ng tatay niya, agad na pinuntahan ni Tok Vang si Hiso sa pub para makausap ito ng pribado. Natatakot siyang baka may gawin ng kuya niya sa kanya, kaya inunahan na siya ni Jeonsu. Binalaan niya itong huwag gagalawin si Hiso. Magpupumilit akong makuha ang karapatan ko sa mana. Narinig iyon ng lalaking may gintong buhok at sinabi,
Nandito ako ngayon para agawin si Hiso. Sa inyo, habang lahat ay nag-aalala. Ngunit si Seiroyi ay tila kalmado. May karapatan si Hiso na magpasya sa kanyang kinabukasan. Kaya hindi ako makikialam. Samantala, sa loob ng kafe, kinukwestiyon ni Hiso ang lalaking tanga sa harapan niya. Inihahayag ang lahat ng kasalanang nagawa nito noon. Nang banggitin ang batas, tumawa lang ito ng may pang-uyam. Wala namang silbi yan sa mga mahirap, mga mayayaman talaga gaya niya. Pag nakasagasa, kukuha lang ng taong sasalo sa kasalanan nila. Wala lang sa kanya. Nakakapangilabot ang mga sinasabi niya. Naalala ni Hiso ang mahabang peklat sa kamay ni Seiroyi. Ito ang malinaw na patunay ng paghihirap niya sa buhay. Nang wala na siyang pamilyang masasandalan, hindi na siya nakapagtimpi. Kinuha niya ang cellphone niya para ibaba ang alas niya. Ang mayabang na mayaman, matapos matawag na tanga, binuhusan pa ng kape sa ulo. Asar na galit siya. Sinampal niya si Hiso kaya natambay ito sa kalsada. Buti na lang at dumating agad si Seiroyi para gumanti. Isang malakas na sampal ang iginawad niya sa mayamang lalaking may gintong buhok. Pagkakita niya kay Seiroyi, nanginginig na iwinagayway ni Hiso ang hawak niyang cellphone. Na-record ko lahat, kailangan lang nating i-upload ito online, para mapilitan ang mga pulis na imbestigahan ulit ang kaso ng tatay mo. Naawa si Seiroyi nang makita ang namamagang mukha ni Hiso habang yakap niya ito. Akmang susugurin niya ulit ang lalaking may gintong buhok pero pinigilan siya ni Hiso. Dumating na rin ang mga pulis at agad na kinaladkad ang kulay ginto papunta sa presinto. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol sa pananakit ng gintong buhok na Jiang sa isang babae sa kalye. Sinamantala naman ni Hiso ang pagkakataon para ilabas ang recording kagabi sa mga istasyon ng radyo para lumikha ng malaking ingay. Nabalitaan ito ng chairman at galit na galit siya. Hindi niya nadala ang tao rito, tapos naisahan pa siya ng basurang yun. Mabuti pang mamatay ka na, salot ka sa lipunan, sigaw niya habang nagwawala sa labas ng hallway. Muling lumitaw ang vice-presidente at sinabihan siyang huwag mag-alala. Tutulungan daw niya itong ayusin ang problema. Pagdating doon, sinabihan niya ang matanda na iwanan na ito. Dahil kung mabubunyag ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas, guguho ang kanilang imperyo. Pagkalabas niya sa opisina ng presidente, tinawagan niya si Seiroyi para isama si Hiso sa kanilang meeting. Pagkakita niya kay Hiso, pinuri niya ito agad. Sa isang galaw lang daw nito, bumagsak ng husto ang presyo ng kanilang kumpanya. Dahil din dito kaya ang mga shareholders sa kumpanya ay nakakaramdam ng labis na pagkadismaya sa kanya. Sabi ni Hiso sa inyo, hindi pa ito ang tamang panahon para magpakita ng tunay na kulay at direktang kalabanin siya. Kahit na mayroon silang mga recording at iba pang ebidensya, ngunit hindi pa ito sapat para magsampa ng kaso. Kapag nabigo ang aksyon, ikaw ay haharap sa kapahamakan. Ngayon, ang kailangan nilang gawin ay hikayatin si Police O na sumuko, dahil alam niya ang intensyon ng kanyang ama. Ang kanyang anak na babae ay labis na nalungkot kaya't umalis siya ng bahay. Buti na lang at natagpuan ni Vice President ang bata. Naiintindihan niya na kung nagkamali siya, dapat siyang maparusahan. Pero ngayon, silang mag-ama na lang ang nagtutulungan. Kung mawala ang ama niya, paano na siya? Buti na lang. Napatahan agad ni Vice President ang bata para payapan ng makaalis si Police O. Sa pahayag ni Police O, hindi nagtagal at dinala ang lalaking blonde para imbestigahan. Pero dahil kulang ang ebidensya, pinalaya rin siya. Gaya nga ng inaasahan ni Hiso matapos malaman na si Chairman Jiang ay nagdesisyong isantabi ang interes ng kumpanya. Para protektahan ang kanyang anak, ang plano binila ay naisagawa na rin. Ipinatawag ni Vice Chairman Cho ang pulong para kunin ang opinyon ng mga shareholder tungkol sa pagpapatalsik kay Chairman Jiang. Isang blonde ang nagmadaling pumasok sa meeting room para kumprontahin siya. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito na sa buong buhay ng chairman. Isang pagkakamali lang ang nagawa niya, at iyon ay ang pagprotekta sa iyo hanggang dulo. Alam kong hindi rin naman mabuting tao ang tatay ko, pero nakakapanlumo pa rin ang mga nababasa kong balita tungkol sa kanya. John-soo. Pagdating ni John-soo, inamin din ni Seiroyi sa kanya. Ang target ko ngayon ay ang pagbagsak ni Chairman Jiang. Kaya hindi ko na kayang intindihin pa ang nararamdaman mo. Naintindihan naman iyon ni John-soo kaya napagpasyahan niyang bumalik na sa pamilya Jiang. Pero nagkamali sila sa plano nila. Kahit lagi nilang sinasabi na gusto nilang protektahan ang anak nila. Ngunit sa press conference na ginanap noong hapong iyon,
Inamin ni Chairman Jiang na ang anak niya ang may kagagawan. Sa aksidente ng lalaking iyon 10 taon na ang nakalilipas. Ikinagulat ito ng lahat, lalo na ng anak niyang may gintong buhok. Sabi raw kasi ng tatay niya, pumunta lang siya sa prosecutor's office para sa investigasyon, at siya na ang bahala sa lahat. Pero ngayon, biglang nagbago ang isip, dahil ayaw niyang makulong, tumalon siya palabas ng sasakyan at bumalik sa tatay niya. Pero tinapunan lang siya ng tatay niya ng matalim na tingin. Kaya naman, napilitan siyang aminin ang pagkakamali niya. Ang aksyon na ito ni Chairman Jiang ang siyang bumago sa sitwasyon. Hindi lang hindi natanggal si Chairman Jiang sa pwesto, nagawa pa niyang gulatin si Vice Chairman. Pinapunta niya ito para mamahala ng subsidiary company sa hapunan na iyon. Sinabi niya kay Seiroyi ang isang sikreto. Ang stir-fried pepper steak na nagpasikat sa Jenga Group ay nilikha ng tatay mo. Pero inagaw ni Chairman ang pinaghirapan niya. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng relo bago umalis doon, pinayuhan niya si Seiroyi na ituloy lang ang kanyang paghihiganti. Hindi nagtagal, naganap na rin ang paglilitis kay Tok Vang. Dahil sa kanyang mga krimen, nahatulan siya ng 7 taong pagkakakulong. Pagkatapos ng paglilitis, sinabi ni Chairman Jiang sa kanya na, para sa Jenga Group, kaya niyang talikuran ng kahit ano, kahit pa pamilya. Nang marinig iyon, mahinahon lang na sumagot si Seiroyi. Huwag kang mag-alala, malapit na ang iyong turno. Ang laban ninyong dalawa ay magsisimula na rito. Kinabukasan, matapos mahulog sa kabayo ang blonde na Jiang, muling nakipag-ugnayan ng production team, para imbitahan silang sumali sa kompetisyon ng MasterChef na kanilang isinasagawa. Ito ay isang napakahalagang pagkakataon para ipakita nila ang kanilang sarili, pati na rin para i-promote ang kanilang restaurant. Kaya lahat sila ay sumang-ayon na sumali. Sa panahong ang kapaligiran ay masigla at masaya, nagpaalam si Junso kay kuya na magbitiw bago pa man niya makilala si Seiroyi. Wala ka talagang ambisyon. Gusto mo lang mamuhay ng tahimik, pero ang mga pagsisikap mo, ang lubos na nagpabago sa kanyang isipan. At saka, sinabi na noon ni Yiso sa kanya na kung gusto niyang mapunta sa kanya, kailangan niyang makuha ang Jiang Group, matapos makulong ang panganay na anak. Inutusan ng chairman si Sua na bisitahin siya, at papirmahin siya sa dokumento ng paglilipat. Napunta sa kanya ang mga parte pagbalik niya sa pamilya Jiang. Pinuntahan ni Junso ang kanyang ama at sinabing, gusto niyang matuto kung paano magnegosyo ngayong nakakulong na ang kanyang kapatid. Kung ayaw niyang mapunta sa kamay ng iba ang pinaghirapan niya, siya lang ang pwedeng magpatakbo nito. Kaya mula noong araw na iyon, nagsimulang mag-aral si Junso kay Sua. Nang gabing iyon, habang abala si Hyunyi sa paggawa ng pagkain para sa mga bisita, hindi sinasadyang nailagay ni Tony ang curry powder sa loob ng mangkok ng clam soup. Hindi inaasahan ang pagkakamaling ito niya, ay nakalikha ng napakasarap at bagong lasa. Kaya nagdesisyon sila na dalhin ang putaheng ito sa programa ng MasterChef AI, at hindi nila inaasahan na ang sopas na ito ang nagpanalo sa kanila, ang Jenga Group, habang kayo ay masayang nagyakapan. Ang investor na si Do ay lumapit sa kanya at gusto silang tulungan na magtayo ng isang chain ng restaurant. Ito ay talagang isang pagkakataon na hindi dapat palampasin para sa kanila. Hindi ko akalain na ang mga gamit para sa pagbubukas ng restaurant ay handa na pala ni Yiso, pati na ang disenyo at menu, at mga recipe, pero tinutulan ni Seiroyi ang plano niya. Gusto niyang bigyang pansin ang bawat branch, hindi basta-basta magbubukas ng marami. Hindi maintindihan ni Yiso ang iniisip niya, kung isa-isa lang ang bubuksan nilang branch, kailan kaya nila mapapantayan ang Jenga Group. Nang gabing iyon, tumawag ulit ang CEO para i-push ang investment. Ang tangi lang na nasabi ni Yiso ay may meeting sila, panloob para mabigyan ng kaunting oras sira, dahil ang mahalagang tauhan ngayon ay biglang nawala. Sira pala ay naglilibot sa lugar para magdikit ng mga poster. Hinahanap ang tunay na ama ni Tony para makakuha siya ng mga dokumento at manatili sa Korea. Tinanong ni Yiso si Seiroyi tungkol sa pagbubukas ng branches. Ano ang plano niya dahil ilang beses nang tumatawag ang mga partners. Kahit ano raw ang desisyon niya ngayon ay papayag siya. Sumang-ayon siya ng buong puso. Sino ba namang mag-aakala, ipinasa na naman ni Seiroyi sa kanya ang mabigat na responsibilidad na to. Naniniwala siya na siya lang ang makakagawa ng pinakatamang desisyon. Pagkatapos, niyakap niya si Yiso at sinabing magpa-schedule na siya sa kanila. Bukas, magkasama silang pupunta para pag-usapan ang negosyo, bago magdesisyon kung makikipag-partner sa kanila o hindi. Tinanong ni Seiroyi ang direktor kung bakit interesado siya sa negosyo nila. Akala niya,
Sinabi nito na narinig niya ang tungkol sa kanya. Ang sama ng loob niya kay chairman ng Jenga Group kahit na nagulpi na siya. Pero nakabangon ka pa rin at nakarating sa araw na ito. Talagang isang proseso na kahanga-hanga. Ang paunang puhunan na inalok ni Seiroyi sa kanya ay 5 bilyong won. Pagkalat ng balitang ito, napakaraming kumpanya ang nag-unahan para mag-invest. Naniniwala si Hojin na napakatama ng estratehiyang ito ni Seiroyi. Para mag-invest dito ang isang kilalang kumpanya sa industriya. 5 bilyon, mapapansin din ng ibang mga kumpanya, na ito ay isang masarap na pain kaya mag-uunahan silang maglagay ng kapital. Sa loob lang ng ilang araw, nagkaroon sila ng 10 bilyong won. Nang malaman ito ni Chairman Jang, labis siyang nabahala. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong pag-unlad si Seiroyi. Di nagtagal, ang ikalawang round ng kompetisyon, Master Chef, ay inihahanda na ring simulan, batay sa mga koneksyon na. Nalaman ni Sua na ang tema ng kompetisyon sa pagkakataong ito. Ngunit sa kasamaang palad, natalo pa rin sila sa Tofus 2 ni Hyunyi. Dahil dito, nagpakita ng labis na pagkadismaya si Chairman Jang. Inutusan niya na kung hindi sila mananalo sa huling laban, para pagdesisyonan ng kampyon, hindi kanya papayag ang magmana. Nakakapagtaka kay Junsu ang mga ikinikilos ng kanyang ama nitong mga nakaraang araw. Kahit na alam niyang nasa kamay na ni Seiroyi ang mahigit 10 bilyong won na kapital, mabilis din ang paglago ng mga sangay. Pero kalmado pa rin siya at hindi nag-aalala, at nasagot din agad ang pagdududa niyang ito. Noong araw ng unang pagpupulong ng mga shareholder, bigla silang nawalan ng kontak sa direktor ng pamumuhunan. Ang kanyang opisina ay iniwan ding walang laman. Ang iba pang mga mamumuhunan ay nagsimula ring mag-withdraw ng kanilang kapital. Yun pala, silang lahat ay mga tauhan ni Chairman Jang. Gusto niyang itaas si Seiroyi ng mataas at pagkatapos ay ibagsak siya. Talagang mas matindi ang sili habang tumatanda, alam niya ito. Labis na nagsisisi si Iso kung nakinig lang sana siya sa simula pa lang. Iba na raw ba ang sinabi ni Seiroyi na unti-unting pagbubukas ng mga tindahan? Sumakit din ang ulo ni Seiroyi dahil ayaw siyang pakinggan ng mga investor. Panay ang sigaw nila at hinihingi ang karapatan nila. Nakita niyang may dalang halaman si Sua para i-congratulate ang pagbagsak niya. Tila umabot na sa sukdulan ng galit ni Seiroyi. Pagkatapos niya silang sigawan, lumabas si Seiroyi. Nang makita ito, agad siyang hinabol ni Sua. Pinakiusapan niya si Seiroyi na huwag nang kalabanin ang chairman. Magiging masaya raw silang dalawa. Pero huli na ang lahat. Sa wakas, nakita na ni Seiroyi ang tunay na kulay ni Sua. Dahil sa kanyang karera, lagi siyang handang saktan ka. Dahil alam niyang hindi mo siya iiwan. Sa pagkakataong ito, tumawag si Iso para humingi ng tawad sa'yo. Nang marinig niya iyon, sinabi mo sa kanya na huwag siyang mag-alala. Kaya mong harapin ito ng mag-isa. Inilagay mo na ang buong buhay mo dito. Kaya kahit anong mangyari, magtitiwala ka pa rin sa kanya. Nang marinig niya iyon, parang bumagsak si Sua, pero wala nang yakap ngayon. Magtatapos na ang inyong relasyon ni Seiroyi. Para makapag-focus si Hyunyi sa huling laban niya, nagdesisyon si Seiroyi na isasara ang bar sa loob ng 1 linggo. Sa loob ng panahong iyon, hahanap sina Seiroyi at Yiso ng mas magagandang prospect na mga investor. Kinaumagahan, habang tinitignan ni Seiroyi at Hojin ang financial report, tumatawag si Yiso at sinabing umuwi na siya dahil nandito na ang vice president at ang nagpautang ng malaking pera. Nasa dito na rin pala ang nagpapautang ng malaking tubo. Lumalabas na, hindi lang ordinaryong nagpapautang ng malaking tubo ang matandang babae, na isang retiradong bigatin sa real estate. Siya rin ang nagpondo para magkaroon si Chairman Jang ng ganitong imperyo ngayon. Kakaupo pa lang ni Seiroyi, nagtanong na agad siya. Alam mong mayaman siya at lola siya ni Tony. Bakit hindi ka humingi ng pera sa kanya para mag-invest? Hindi ko akalaing sasabihin mong dahil lola siya ni Tony, kaya ayaw mong humingi. Ayaw mong ituring si Tony na parang isang bagay na ipinagpapalit. Nang marinig niya iyon, nagalit siya ng husto. Ang hirap na nga ng mga empleyado. Tapos ikaw pa na pinuno, ang taas pa rin ng ego mo. Sabi niya, sabay tayo at umalis. Nang gabing yun, pagka-uwi ni Seiroyi galing uminom, nakita niya sina Songkwan at Hyunyi na nakahiga sa lupa. Nang marinig ang ingay, biglang bumangon si Songkwan nitong mga nakaraang araw dahil sa sobrang pag-insayo at kailangan pang maghanap ng mga gamit kung saan-saan, kaya pagod na pagod sila. Pagkahiga nila, tulog agad. Nang makita niyang nahihirapan ang dalawa, sa wakas, isinantabi na rin ni Seiroyi ang kaunting pride na natitira sa kanya para kumbinsihin ang lola ni Tony na mag-invest sa proyekto nila. Pero sinabi nito sa kanya na bilang isang negosyante,
Hindi siya basta-basta mamumuhunan ng walang kasiguraduhan. Kung mananalo si Hyun-yi sa kompetisyon, magkano man ang hingin niya ay ibibigay niya. Pero kung hindi, wala siyang makukuhang kahit isang kasing. Sa isang iglap, dumating na ang araw ng huling laban. Bago pumasok si Hyun-yi sa lugar ng kompetisyon, sinabi ni Se-ro-yi sa kanya ang kahilingan ng investor. Dapat daw siyang manalo, kaya siya sobrang stressed. At saka, kumalat na rin sa internet ang balita na transgender si Hyun-yi. Nakita niyang pinag-uusapan siya sa AI, kaya sobrang nagulat siya at tumakbo palayo. Hindi niya akalain na si Jeonsu pala ang may gawa ng magandang bagay na ito. Para sa mana, handa niyang ipagkanulo ang mga dating kaibigan. Ang dating kasama niya, parang naging chairman na. Wala na si Jang pangalawa. Nahirapan si Se-ro-yi para mahanap ito. Hindi tumigil si Hyun-yi sa pag-alo sa kanya. Akala niya kapag napaalis niya si Hyun-yi, mananalo na siya. Pero hindi niya inaasahan na babalik si Se-ro-yi at sasabihin kay Jeonsu, kahit anong gawin mo, hindi mo kami mapapatalo. Pagkatapos, lumingon siya sa direktor at nagtanong kung maaari siyang pumalit kay Cho Hyun-yi. Pumayag naman ang direktor. Lumingon siya at sinabi kay Jeonsu na hindi krimen ang pagiging transgender, at hindi rin tatakbo si Hyun-yi dahil dito. Tama nga ang sinabi mo. Pagkatapos niyang maayos ang kanyang kalooban, sinuot na niya ang uniforme ng tindahan. Pagpasok sa bulwagan, kumpiyansa siyang humarap sa kamera. Sinabi niyang siya ang transgender na kampiyon sa araw na ito. Gagawin niya ang lahat para masakliyan ang mga tumulong sa kanya. Ang tapang niya, tunay ngang hindi nabigo ang langit sa huli. Nanguna si Hyun-yi sa mga kalaban para makuha ang karangalan ng kampiyon. Pagkatapos manalo ni Hyun-yi, pumirma rin ang lola ni Tony ng kontrata sa kanila. Nakakuha sila ng 10 bilyon mula sa kanya. Nagsimula na ring umarangkada ang mga tindahan nila. Hindi nagtagal, lumipas ang 4 na taon mula sa isang maliit na tindahan. Ngayon, nagtayo na sila ng sarili nilang kumpanya. Pinapamahalaan ng isang serye ng mga bar na maunlad at unti-unting kinukuha ang mga parte ng Jang Group. Dahil sa matagumpay na rehabilitasyon niya, nakalaya rin ng maaga si Tok Vang. Pero ni minsan ay hindi siya bumalik sa pamilya Jang. Dumalaw lang siya nang mabalitaan niyang nagkasakit ang kanyang ama. Habang nag-uusap ang mag-ama, ang kanyang nakababatang kapatid ay pumasok. Ayon sa mga doktor, sa lagay ni Chairman Jang, maaari na lang siyang mabuhay ng kalahating taon. Wala na ring epekto ang chemotherapy sa kanya, kaya iminungkahi ni Jeonsu na habang kaya pa niya, pumili na siya ng hahalili sa kanya. Kung hindi, kapag lumala na ang lahat, lalaglag ng husto ang presyo ng stock. Hawak-hawak ng lalaking may gintong buhok ang kwelyo ni Jeonsu. Akala ko'y mapapag-alitan ko siya, pero napigilan siya ni Chairman Jang. Hintayin muna nating makaalis si Jeonsu bago natin sabihan yung blonde. Matalino kasi si Jeonsu kaya niya nakuha ang posisyon na to. Ang pagkulong sa kanya noon ay isang napakatalinong desisyon. Kahit medyo nakakadismaya, kung ganoon kahalaga sa iyo ang Jang Corporation, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ito. Pagkatapos niyang makasalubong ang lalaking may gintong buhok, hindi mapakali si Ho-jin. Kaya tinawagan niya si Se-ro-yi para pag-usapan ang isang bagay. Nang malaman ng tungkol sa sakit sa utak ng chairman, agad tumawag si Se-ro-yi para kumustahin siya. At binilin niya rito na kailangan nitong mabuhay ng maayos dahil ang plano niyang paghihiganti ay hindi pa natutupad. Hindi inaasahan ni Chairman Jang na sa mga huling sandali niya, si Se-ro-yi lang ang nagnanais na mabuhay pa siya. Nakakatawa nga naman, kinabukasan, isinagawa na ang pagpupulong para sa kanilang susunod na hakbang. Gusto ni Se-ro-yi na gamitin ang pagkakataong ito para pabagsakin ang buong operasyon ni Chairman Jang. Para magawa nila yun, kailangan nilang gawing head ng foreign affairs si Hiso. Kung mangyari yun, ang pagpapatalsik kay Chairman Jang ay oras na lang ang bibilangin. Matapos mabunyag ang katiwalian ng standing commissioner, kinailangan pang pumunta ni Chairman sa kumpanya para ayusin ang gulo. Pati ang commissioner ay nasangkot, kaya kailangan niyang umalis dito agad para makaligtas. Pagdating kay Se-ro-yi, sigurado akong gagamitin din nila ang pagkakataong ito para magpasok ng tao dito. Kaya inutusan niya si Jeonsu na maghanap agad ng isang magaling na tao sa panig niya para punan ang bakanteng posisyon at masigurong nasa kanya pa rin ang kontrol. Inutos din niya sa tauhan niya na ay proseso ang paglilipat ng shares ng komisyoner papunta sa kanya para makalaban niya ang chairman. Sinimulan ng vice-presidente na ipakilala si Hiso sa mga malalaking shareholders. Dahil sa sobrang pagtatrabaho at madalas na pag-inom ng alak, lumala ang kalusugan niya.
Sa araw ng botohan para sa posisyon ng komisyoner, nawalan siya ng malay sa daan dahil sa pagkawala niya, at ang mga tao mula sa pamilyang Jiang ang nakakuha ng pagkakataon. Bago umalis sa bulwagan, nilapitan ng chairman si Seiroyi, at mayabang na sinabi sa kanya na wala na siyang gaanong oras, kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon, baka hindi na niya matulungan pa ito. Ang susunod na eleksyon para sa chairman ay malapit na, para protektahan ang karapatan ng kanyang kapatid na lalaki sa mana. Ang babaeng may blonde na buhok mula sa pamilyang Jiang ay pumunta sa ospital at dinukot si Yiso. Ginamit niya siyang panakot para mapapunta si Seiroyi sa isang liblib na lugar, para ipag-utos ang pagbangga sa kanya at itulak pababa ng bundok, pagkatapos ay pagtakpan ito bilang isang aksidente. Ang hindi inaasahan ng lalaking may gininto ang buhok ay ang pagsunod ng kapatid niya kay Seiroyi. Bago siya mawalan ng malay, nakapagtawag siya kay Cho Song-kwon para ipaalam ang nangyayari. Dahil alam na niya kung saan naganap ang pag-atake, naligtas si Seiroyi mula sa bingit ng kamatayan. Nang malaman ng panibagong gulo na ginawa ng panganay niyang anak, ang unang naisip ni Chairman Jiang ay kung paano pagtatakpan ang insidente para hindi masira ang reputasyon ng kumpanya. Labis na nadismaya si Sua sa narinig niya mula sa kanya. Kinuha niya ang kanyang resignation letter at maingat na inilapag sa mesa ng chairman. Pagkatapos, iniabot din niya rito ang isang hard drive. Naroon ang lahat ng ebidensya ng mga ilegal na gawain ng Jiang Corporation. Sa loob ng 10 taon, umaasa siyang hindi na niya ipagpapatuloy ang maling ginagawa. Matapos sabihin niyon ay tumayo na siya at umalis. Hindi pa nakakalayo si Sua, nang tumawag ang panganay niyang anak at inamin na siya ang dumukot sa kapatid nito at kay Yiso. Nang marinig iyon, sinabihan niya itong bumalik agad. Tutulungan ka naming ayusin ito, pero hindi na siya naniniwala sa iyo ngayon. Bago niya ibaba ang telepono, binigay niya sa iyo ang address niya. Dito naman, nagising na si Seiroyi at nakaupo na. Tumalon siya mula sa kama at gustong hanapin si Yiso. At habang nag-iisip silang dalawa kung saan hahanapin, si Yiso, nag-text ang babaeng may blonde na buhok at sinabi sa kanya na ang chairman ay alam kung nasaan siya. Kung gusto niyang makita ang kanyang minamahal, pumunta siya roon. Sinabi sa kanya ng chairman na ang Jiang Group ang obra maestra ng kanyang buong buhay. Pero sa huli, nasira ko lang lahat. Ngayon, kung luluhod ka at magmamakaawa, ibibigay ko sa iyo ang address. Ito na ang ikatlong beses na inutusan ako ng chairman na lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Yung unang 2 beses, bata pa ako noon. Musmos pa at mayabang, mataas ang pride kaya hindi ko naisip na luluhod ako sa kahit sino maliban sa mga magulang ko. Pero ngayon, 30 na ako at naiintindihan ko na ang halaga ng buhay. May mga tao na rin akong gustong protektahan kaya sa huli, pumayag siya sa alok niya. Nang makita iyon, natawa si Chairman Jiang. Akala ko ba paparusahan mo siya? Bakit ang duwag mo ngayon? Nang makuha ang address ni Seiroyi, tumayo siya at sinabi sa kanya na, sa loob ng mahigit 10 taon, sinusundan niya lang siya. Kaya niya nakamit ang tagumpay na ito ngayon. Pero kinamumuhian niya ang mga mabababang paraan niya. Kahit na may nanganganib na ibang tao, ginagawa niya pa rin yun para sa sarili niyang kapakanan. Nang mga oras na iyon, sa loob ng silid, nagawa na ring putulin ni Yiso ang mga tali ng dalawa. Matapos mapabagsak ang kuya niya, sabay silang tumakas. Ngunit pagkalabas pa lang ay hinarang na sila ng mga gangster. Nang makita nilang lumalapit ang mga ito, dali-daling kumuha ng mga kahoy na panghampas ang dalawa para lumaban. Sinabi ni Yiso kay Jonsu na kapag bilang niya ng 3, sabay silang susugod. Sino ba naman ang mag-aakala na pagbilang pa lang niya ng 3 ay tumakbo na siya? Kaya naman nagulat si Jonsu. Pero kahit na ano paman, magkadugo pa rin sila. Sigurado siyang hindi sasaktan ng babaeng blonde ang kapatid niya. Pagkatapos makatakas, sinundan ni Yiso ang daan para makalayo roon. Nang may nakita siyang paparating na kotse, tumakbo siya sa bukid para magtago. Nang makaakyat na sila pabalik sa kalsada, may 2 sasakyang mabilis na paparating mula sa malayo. Ang isang sasakyan ay kay babaeng blonde, ang isa naman ay kay Seiroyi. Mukhang wala ring balak huminto ang Kia. Inutusan ni Seiroyi si Song-kwon na banggain ito. Sa huling segundo, dahil sa sobrang takot, kinabig ng driver ng Kia ang manibela kaya nagkabanggaan lang ang 2 sasakyan. Sakto namang dumating ang mga pulis at nailigtas sila. Matapos ang lahat ng nangyari, nagdesisyon si Sua na ibigay ang mga ebidensyang kanyang nakalap sa mga pulis para kasuhan ang Jiangga Group. Natanggal ang posisyon ni Chairman Jiang at itinigil ang operasyon ng kumpanya para imbestigahan. Nagunahan ang mga investors na bawiin ang kanilang puhunan.
at humingi ng bayad pinsala sa pamilya Jiang para mailigtas ang pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Tumawag si Chairman Jiang sa dating tumulong sa kanya. Nagpatulong siya, pero wala na rin siyang magawa dahil umabot na sa ganito. Bago niya ibaba ang telepono, sinabi niya lang sa kanya na, may isa pang taong pwede mong lapitan. Wala na siyang ibang magawa kaya napilitan siyang puntahan si Seiroyi. Para magmakaawa ng tulong, lumuhad siya sa harap ni Seiroyi. Paumanhin sa mga pagkakamali ko noon. Pero sayang, nasa kamay mo na ang lahat ngayon. Wala nang halaga ang pagluhod mo. Kinabukasan, naganap ang pulong para sa pagbili ng Jiangga Group. Sa pagsang-ayon ng karamihan ng mga shareholder, opisyal nang naging presidente ng kumpanya si Seiroyi.